Galing yung sunod sa pamamagitan ng oras ng inyong Kadalasan nating naririnig o nakikita kapag may mga namamatay ang salitang rest in peace o sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Ngunit saan nga ba napupunta ang mga yumao? Mga minamahal, sa araw na ito ay aming ibabahagi sa inyo ang katotohanan dapat niyong malaman. Kaya't ating alamin sa makalangit na balitang ito. Madalasang nasa isip ng karamihan kapag may namamatay ay tapos na rin ang kanilang paghihirap. Kaya makikita ang salitang rest in peace na nagpapahayag ng pag-asa na ang kanilang kaluluwa ay makatagpo ng kapayapaan sa kabilang buhay, malayo sa sakit, pagdurusa at mga alalahanin sa mundo. Mahirap man o mayaman, lalaki o babae, walang pinipiling lugar ang kanilang katawang lupa kapag sila ay binawian na ng buhay. Ito ay walang iba kundi ang libingan. Ngunit paano ang kanilang mga kaluluwa? Saan nga ba ito napupunta? Totoo ba na magkakaroon sila ng kapayapaan at kapahingahan? At maaari ba silang magbantay o gumabay sa kanilang mga pamilyang naiwan? Oras na upang malaman mo ang katotohanan. Kaya't pakinggang mabuti ang paliwanag ng God's End Time Prophet and Apostle, Apostle Renato D. Carillo. Saan po napunta yung mga nangangamatay? Marami pong mga tao ay meron pong kanyang sariling opinyon. Ang iba po ay nagsasabi na pag namatay yung pamilya nila ay lilipat sa baboy, lilipat sa baka, lilipat sa manok, lilipat sa hayop. At yun po ang tinatawag na reincarnation theology. Ang iba naman po ay may paniniwala na kung yung kanilang kasalanan ay maliit lang ay nasa purgatorio sila. At somehow, pag naawa ang Diyos sa kanila, baka sila ay daling sa langit. Yun po ang religious theology. Nag-iba naman po ay merong pong thought. Pag merong namatay, sa loob ng 1,000 taon ay mamamasyal pa siya sa mundong ito na parang turista. At pagkatapos ay lilipat siya sa kanyang pamilya. Kaya kung ano yung sakit na kinamatay niya, ay siyang sakit na nangyayari sa kanyang pamilyang buhay pa. Ang tawag po doon ay deception theology, demonic theology. Ang iba naman po ay nag-aakala na kahit anong klase ng buhay yung ginagawa niya, siya man po'y nabuhay sa lahat ng klase ng kasalanan, maliit o malaki, dahil siya naman ay hinagawa ng mabuti, tuloy-tuloy siya sa langit. At ang tawag po rito ay erroneous theology. So, ang tangi po makakapagbigay ng malinaw na kasagutan ay wala pong iba kundi ang kasulatan. Ang infallible, perfect Word of God, ang Holy Bible. Ang bayan ng Pilipino, nations of the world, meron lamang pong 2 lugar na pinupuntahan ng tao. Langit at ang impyerno. Wala na pong iba pa. Inuulit ko po, 2 lang pong pupuntahan ng tao. Ano po yun? Langit at impyerno. Wala nang iba. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At yung pong pupunta sa langit ay yung na kay Kristo. Pag sinabi pong na kay Kristo ay hindi po ibig sabihin siya po yung naniniwala lang. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng na kay Kristo. Ang ibig pong sabihin nun, siya po ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Pinulpil niya po yung John 1:12, Romans 10:9 and 10. 2 Corinthians 5:17. Pinayagan niya po si Kristo maging Panginoon ng buhay niya, Philippians 2:11. Ang ibig pong sabihin, siya po yung na kay Kristo, inamin niya pong siya po yung may kasalanan. Siya po yung nagkasala, isang makasalanan. At handang tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya nung siya napunta sa Panginoon, pinayagan niya maghari si Jesus, siya po yung naging bagong nilalang. Yung pong ibig sabihin ng na kay Kristo. At pagkatapos siya pong maging bagong nilalang, siya po yung nagpasya na mabuhay kagaya ng Panginoon. At yun po yung nilalakaran ng bawat isa ngayon na tumanggap kay Jesus. Yung pamumuhay kagaya niya. Yun po yung mga nasa langit. At kung sila man po ay nilibing,
ang term pong ginagamit sa kanila ay hindi po dead, but sleeping. Yun po ang sabi po ng Panginoon in the book of John 11 concerning Lazarus. You remember, pinasumon po ni Mary at saka ni Martha ang Panginoon. Nagpadala siya ng delegate sa Panginoon at sinabi na si Lazaro po ay patay. But the Lord changed the term they use. Lalo na nung magtanong mga alagad kasi sabi niya, I will go and raise Lazarus. I will go to Bethany. Sabi ng mga alagad, Panginoon, he's already dead. And the Lord answered and said, no, he is sleeping. Amen. Yung salita pong dead, ito po ay pumapatungkol sa mga wala kay Kristo. Sila po yung mga tumuloy sa impyerno. Pag namatay po ang sino man, wala pa pong 1 minuto na siya'y nalagutan ng hininga. Kung siya po'y nasa Panginoon, tuloy-tuloy siya sa langit. Kung siya wala kay Jesus, tuloy-tuloy po siya sa impyerno. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Ganun lang po kabilis ang pangyayari. Lagi nating tandaan na may 2 lugar lamang na maaaring puntahan ng ating kaluluwa sa kabilang buhay, sa langit o sa impyerno. Ang isa sa mga lugar na ito ang magiging destinasyon mo sa oras at araw na ikaw ay wala na dito sa mundo, kaya't ikaw ang magpapasya kung saan mo nais na manatili magpakailanman. Sa langit, lugar na walang hanggang kaligayahan at kapayapaan, o sa impyerno, lugar ng walang hanggang pagdurusa at kamatayan. Hindi pa huli ang lahat. Habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa lupa, kinakailangan mong tanggapin at kilalanin ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, totoo na ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, nananatili at sumusunod sa Kanya, ang makakatagpo ng walang hanggang kapayapaan at kapahingahan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.